Hello everyone, this is Andrew Phil and welcome back to my channel. Ngayon ay pag-uusapan na naman natin ang isa na naman bagong entry-level smartphone na mabibili natin sa market ngayong 2025. At ito nga yung Vivo Y04. At nagkakalaga ito ng 5,299 pesos kung bibili nyo ito sa physical store. At meron na itong 4GB of RAM plus 4GB of extended RAM. A total of 8GB of RAM ang kayang mai-upgrade ng phone na to. And may 128GB of internal storage. Now, pagdating naman sa inclusion nito out of the box, meron itong charging brick, Type-C cable, jelly case, SIM ejector tool, warranty card, and built-in screen protector. Okay, pagdating naman sa design ng phone na to, masasabi ko dito na maganda naman yung design niya at matibay din ang material na ginamit nila dito. Sa katunayan nga ay may makikita tayo dito na nakasulat sa likod ng box na SGS 5-star overall unit drop resistance certification plus with IP rating protection which is IP64 water and dust resistance. So bago ito in-release ni Vivo sa market, doon pa lamang sa mismong laboratory ay tinest na nila ito para ma-prove na matibay talaga yung unit na to. Okay, moving on at malipat naman tayo dito sa harap. Kagaya ng nakikita natin na kahit 2025 na ay still nandito pa din yung water drop design na camera nila. At mapapansin pa din natin na medyo makapal pa din ang kanyang bezel lalo na dito sa ibabang bahagi ng screen. Now, malipat naman tayo dito sa side frames kung saan ay makikita pa din natin dito ang kanyang audio jack, Type-C port, and microphone. Dito naman sa right side, nandito pa rin ang kanyang volume rocker and power button / fingerprint scanner. And so far, okay naman siya. Accurate and responsive din naman ang kanyang fingerprint scanner. Next, dito naman tayo sa itaas na bahagi. Nandito ang kanyang speaker. Yun nga lang, naka-mono speaker lamang ang phone na to. And expected na natin na hindi ganun kalakas ang maibibigay na audio nito. Kahit pa meron itong 200% maximum volume power, still hindi ganun kalakas ang tunog nito kung ikukumpara natin sa naka-dual speaker. Moving forward at malipat naman tayo dito sa left side kung saan dito nakalagay pa din ang kanyang SIM tray at pwedeng lagyan ng 2 nano SIM and micro SD card expandable up to 2TB. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang display kung saan ito ay may sukat na 6.67 inch, naka-IPS LCD display ang kanyang panel at may HD Plus or 720 by 1600 pixel lamang na resolution. At pagdating naman sa kanyang screen refresh rate, meron itong 90Hz max screen refresh rate lamang. At smooth din naman yung pag-scroll ko dito sa mga social media application gaya ng TikTok, YouTube, Google, Facebook, at iba pa. Okay, malipat naman tayo dito sa kanyang camera kung saan meron itong 2 lentes sa likod which is naka 13 megapixel ang kanyang main shooter. Dito naman sa harap, naka 5 megapixel for front-facing camera. At pagdating sa mga sample photos natin, as we expected, soft yung pictures natin. Wala tayong masyadong makikita na sharpness and details sa mga photo dahil sa mababa lamang ang resolution ng camera nito. At pagdating din dito sa kanyang video resolution, 1080 at 30 frames per second yung maximum resolution at wala itong ultra steady features. Moving on na to sa pang performance naman tayo kung saan meron itong operating system FunTouch 14 based on Android 14 out of the box. At ang chipset naman na ginamit dito ay Unisoc T7225 or T612 at naglalaro lamang sa 252,000 yung Antutu score nito sa latest Antutu app. Hindi ganon kataas yung score nito kaya limited lamang ang kayang maibigay na performance sa atin. Yung saktuhan lamang talaga para sa larong Mobile Legends or iba pang mga light games. Or kung casual gamer ka man, ay pwedeng-pwede na sa'yo to. Anyway, dagdag ko lang pala dito ang kanyang performance in terms of battery capacity. Kung dati ay nasa 5,000 mAh lamang yung battery capacity ng mga smartphone ni Vivo na nasa ganitong presyo, ngayon ay ginawa na nila itong 5,500 mAh battery capacity. At pansin ko talaga na medyo makunat din ang battery nito at pretty sure na magagamit natin ito ng buong araw or sobra pa depende kung paano natin gamitin ang phone na to. And that's all for today's video mga ka-Android Phil and see you on my next review.